Mga kagimat, merong nag-message sa akin sa Facebook, nag-send ng link sa video ni yung paring Katoliko na si Darwin Gitgano. Pakita ko dito kung ano yon, tapos hahamunin ko siya mga kagimat. Pakinggan, manood kayo hanggang sa dulo. Walang atrasan to mga kagimat. Kapag ako ang naghamon, walang atrasan mga kagimat. Kung sino nga atras, duwag. So, hamunin ko siya mga kagimat. Pero gusto ko lang sabihin at ipaalam sa iyo na hindi ako galit kay Darwin Gitgano. Gusto ko lang siyang hamunin para magkaalaman. Kasi base sa mensahe niya, sa demonic daw ang lahat ng mga anting-anting agimat at albularyo. I-share ko dito yung link na yung video nila mga kagimat. Hindi to galing sa Diyos. Nagagalit ka, Brother Gabriel? Opo, Father Gabriel. Yung tulad po dito sa mga albularyo nito na nagagalit sa iyo, yun din ang sa akin. Dati nagagalit din ako sa iyo. Sabi ko, nakita ko yung yung video. O yung in-share ng asawa ko na huwag kayong lumapit sa mga albularyo dahil ang kapangyarihan nila ay hindi galing sa Panginoon. So, sabi nila mga kagimat, yung agimat, sabi nila galit daw ang mga albularyo kay Darwin Gitgano. Siguro, oo, merong iba galit, pero hindi ako galit. Gusto ko lang klaruhin sa inyo na bakit naman ako galit sa kanya. Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Baka may mga issue ba na galit ako. Kasi yung merong previous na video na isa siyang Catholic faith defender, sabi niya galit daw ako, hindi ako galit. Siguro yung iba may galit, pero sa akin hindi ako galit sa kanya. Later mga kagimat, may hamon ako sa kanya na magharap kami at meron kasing siyang i-discuss later siya about oil niya. Later pag magharap na kami, na ipatunayan niya na lahat ng agimat sa demonyo at papatunayan ko sa kanya na mali siya. Para kasi sa akin mga kagimat, yung mga pare, hindi yan alam lahat. Marami pa yan silang hindi alam na alam natin. So, gusto kong mahirap kasi mag-satsat ng satsat katulad ng iba. Katulad ng pare na yan na satsat ng satsat. At mas maganda kung mag-usap kami personal mga kagimat. Yung mga antingeros na galit kay Darwin Gitgano, probably nagalit sila kasi si Darwin kasi hindi siya magaling magsalita. Unlike sa ibang pare, magaling magsalita. Though, prangka siya magsalita, pero pag-deliver niya ng kanyang mensahe, hindi maganda. Hindi siya magaling magsalita. Yung may ibang mga pare, mag-discuss. Meron namang mga discussion na mga ganyan. Pero yung mga albularyo, hindi nagre-react kasi magaling sila magsalita. Si Darwin kasi kulang yung mga strategy niya kung paano magsalita na yung tao hindi mo masyadong masagasaan. Yan ang rason kung bakit nagagalit sila. Hindi sila nagagalit ng ganito, ganyan. The way he delivered the message, mga kagimat, yan ang rason kung bakit nagagalit yung mga antingeros at mga albularyo sa kanya, kung meron man. Kasi hindi siya, kulang ang kailangan pa siya ng seminar paano magsalita in front of public. Kung magaling siya magsalita, bakit maraming nagagalit sa kanya? Pero yung ibang mga pare na nag-discuss about ganyan, marami na akong narinig, bakit walang nagagalit sa mga tao na yun? At kung ikumpara mo ang pag-deliver ng kanilang mensahe, the same ang gustong sabihin, the same na ganito, ganyan, pero yung isa, hindi nakaka-offend bang salita. Si Darwin, hindi siya masyadong kakulang pa, kailangan pa ng training, mga kagimat. Ito yung isa sa mga, yung kasama pala ni Darwin Gitgano dyan mga kagimat ay isang faith healer. Dati, isa siyang antingeros, tapos naging faith healer siya or maging albularyo. Meron daw siyang abyan o yung gabay. So 5 daw yung gabay niya. Yan yung kasama niya sa panggamot mga kagimat. Ito ng mga abyan mo. May abyan pala. Oh, may abyan pa din. Pero 5 daw yung abyan ko. 5. Sino yung mga abyan mo na 5? Yung 5, yung ang dalawa,
ano daw yun, yung mga tinatawag nilang babaylan, yung mga kinanunuan nung dati pa mga ninuno. Yung dalawa. Yung dalawa. Yung tatlo, yung espiritong gabay yun sa mga orasyon ko na inuusal. Para din silang mga anghel. So para sa iyo, mga anghel sila. Mga anghel sila, Father. Makausap mo ba sila? Yes, Father, sa isip ko lang. Makausap mo yung mga abyan mo. Ako lang ang makarinig. So may communication pala may siya. Communication. So yung tao na yan, yung faith healer na kausap ni Darwin, nakakapag-communicate sa kanyang mga gabay, ang abyan niya, through mental telepathy, sa isip mga kagimat. So nakapag-communicate sila dyan. So yan ang rason. 5 daw yan, yung 2 doon yung mga baylan na sinauna. Siguro sa ibang is kaluluwa ng tao. Kaluluwa ng tao base sa kanya. Tapos yung 3 is gabay sa orasyon. Pagbulong sa akin na yung taong yan, halimbawa si Nanay Ili, may may hapak yan, ganyan. Malalaman. Malalaman ko, Father. Dahil sa kanilang inspiration. Yes, Father. So magbigay sila ng mensahe sa iyo, bubulungan ka ng mga espiritong abyan mo. So alam mo yung karamdaman nila. Yes, Father. Dahil dito sa mga abyan na ito. Sa 5 abyan mo. Yes, Father. Titigan ko lang, hawakan ko lang yung ulo nila, gano'n, titigan ko lang, malalaman ko lang kung anong sakit nila. So dito mga kagimat, yung albularyo dati, malalaman daw niya yung gabay niya magsabi kung anong sakit ng tao. Ganyanan lang daw niya sa kamay, malaman may magbulong sa kanya through manifestation, hindi inspiration, manifestation. Tapos ang gabay niya mga kagimat, magbigay ng information sa kanya. Tapos doon niya malaman. Yung tao na yan mga kagimat, isa siyang faith healer. Pag ganyan nang mangyayari mga kagimat, ang gabay niyan, pag hindi mo alam, probably demonic entity yan or sama-samang espiritu nang galing. Alam mo mga kagimat, kapag meron kang gabay, dapat mong malaman how to discern spirit. Pag hindi mo yan alam mga kagimat, maluloko ka ng masamang spirit. Maluloko ka ng demonyo mga kagimat. Pwede ka nilang magpakita sa ilo, pwede sila kasi mag-act ng angel of light, ang mga devil. So, pwede ka maloko. Hindi kasi lahat ng albularyo o antingiros alam ang discerning of spirit. Isa yan sa gift of the Holy Spirit mga kagimat. How to discern spirit. Madyan mo malalaman kung ang gabay mo demonyo o hindi. Kasi kung hindi mo yan alam, maloko ka. Katulad ng tao na yan, naloko na yan mga kagimat. Naloko kahit meron ba siyang orasyon na sa Diyos, meron siyang maagimat, probably yung gabay niya mga demonyo na. Mga demonyo na kasi hindi niya alam paano mag-discern ng spirit. Yan ang nangyari. Yan ang sa kanya. Kailangan mong magdasal palagi sa Panginoon at hindi ka kailangan susunod sa lahat ng mga utos ng mga espiritu, kaluluwa ng mga ganyan. Lalo na mga hindi mo kilalang espiritu. Aming demonyo pala sa loob mo. Yung 5 ka demonyo, 5 ka espiritu na abyan mo, demonyo pala. Demonyo pala pa rin. Pero ang perception mo, mga anghel. Mga anghel. Mga guardian mo. Yes, pa rin. So yun mga kagimat, base sa story nila, demonyo talaga yung nagagabay sa kanya, nagkukunwari lang na kaluluwa at gabay sa orasyon. Be careful dyan mga kagimat kasi pwede silang mag-act as an angel of light. Yung iba, akala mo anghel, devil pala, demonyo pala. Maraming beses na ako naka-encounter ng ganyan. Pero since alam natin mag-discern ng spirit, malalaman natin kung sino sila. Kawawa mga kagimat yung mga albularyo na hindi alam ang ganyang pamamaraan kasi maloko sila mga kagimat. Huwag basta-basta magtiwala sa mga spirito.
Pero hindi ibig sabihin mga kagimat sa demonyo ng mga albularyo. Hindi ibig sabihin lahat ng agimat sa demonyo. I-discuss ko yan mga kagimat. Hindi, kung naloko yung tao na yan, hindi lahat ng albularyo o mga anting-anting kagaya niya. Ang mindset lang ni Darwin Gitgano is stereotype siya mga kagimat. Akala niya kung merong pareho yan lahat. Alam naman natin mga kagimat na magkaiba tayo, hindi tayo magkapareho. Para din yung Christianity. Yung Christian kasi merong Catholic, merong Orthodox na Catholic, merong mga evangelical Christian, mga born again, at saka beside of that, maraming mga iba't ibang mga simbahan ng mga Christian mga kagimat. Hindi pa nga yan nagkakasundo-sundo. Ganyan din ang mga albularyo, ganyan din ang mga antingeros. Hindi pareho lahat. Ang mindset nila, since kulang sila sa kaalaman, yan yung sinabi ko dati na mga ignorante pa siguro iba dito. Marami silang hindi alam. Kasi hindi nila, akala nila kapareho lang lahat. Lahat ng mga antingeros, pareho lang yan lahat. Yan ang mali sa kanila. Hindi kami pare-pareho, hindi tayo pare-pareho. Mga kagimat, si Darwin Gitgano, meron siyang pinakitang holy and exercise oil. So, ipakita ko yung story nila kung paano nangyari. Itong holy and exercise oil. Yes po. So, dito natin makikita, Brother Gabriel, ang kapangyarihan ng simbahan. Opo. No? Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sacramentals. Yes po. Just imagine na hindi siya nakapunta. So, yung asawa niya ang pumupunta dito. At nagpa-bless ng olive oil. At after that, maging holy and exercise oil. Yes po, Father. So, pinainom ka at pinahiran. Yes, Father. Ang una, sabi niya, ito, inumin mo to kung yung kapangyarihan mo ay galing sa Diyos, minom ka nitong holy and exercise oil na galing sa healing exorcism. Yeah, sabi ko naman sa kanya, Father, bakit naman ako matakot niya, no? Inom na ko niyan kasi para naman sa ang kapangyarihan namin ay galing naman sa Diyos. Pagdating ng 3 araw pa din, late reaction, doon na ako nawala sa sarili. Pagkawala sa aking sarili, wala na ako matandaan kung anong ginawa. Gumulong-gulong na daw ako, may video daw sila ng anak ko. May video, pinakita ako eh. Oo, nagkagulong-gulong daw ako sa labas. Tapos, so, after 3 days pa yun, nag-react? Opo pa din. Tapos kadarek daw sa akin, malakas ako, pahiran daw yung ang likod ko ng holy and exercise oil. Sisigaw din ako ng yung nilagay nyo sa likod, bakit ang init. Tapos yung pakiramdam ko, Father, yung mga buto ko parang binabalik yung pag napahiran ng holy exercise oil. Tapos paglingon ko sa altar ko, sabi ko na surrender na tayo, hindi ko na kaya. Pero ang sinabihan ko noon, hindi yung asawa ko, yung mga gabay ko, gabay. Yung 5 gabay mo? Yes, Father. Sabi ni Darwin Gitgano mga kaagimat, sabi niya, wala daw makapagtago sa holy and exercise oil nila. So probably kung sa demonic lahat ng agimat, lahat ng albularyo, maganyan, hinahamon ko siya mga agimat. Iinumin ko yung holy and exercise oil niya. Yan kung magpakita siya sa akin. Hinahamon kita, Brother Darwin Gitgano, na punta ka dito, wag mo ako papunta dyan sa lugar ninyo. Punta ka dito kasi marami ka pang matutulungan kung totoo yan sa'yo. Kung ako lang mag-isa punta dyan, kung talagang concern ka sa mga albularyo, hindi ka naninira ng paniniwala ng iba, kung totoo yan sa'yo, punta ka dito. Ibigay ko yung details ko sa'yo, address dito sa Cagayan de Oro. Ikaw mismo punta dito, dalhin mo yung mga staff mo, team ninyo, magkita tayo. Total, mabait naman ako na tao, hindi naman ako masama, wala naman akong record na masama sa lugar namin. Pwede ka mag-escort ng pulis kung gusto mo, kung natakot ka. Kung totoo yan sa'yo, magkita tayo, mag-discuss tayo about agimat, at iinumin ko yung holy and exercise oil mo, magpa-deliverance ako sa'yo. Kung mapasaniban ako mga kagimat, or Darwin Gitgano, magtitigil ako sa pag-orasyon,
albularyo, mga agimat, titigil ko to. Magsisimba ako sa Katoliko, hindi naman ako Katoliko, pero magsisimba ako dyan sa simbahan ninyo. Mag-serve ako sa simbahan. I-convince kong pamilya ko na magsimba sa Katoliko. Pero kung hindi ako masaniban, hindi, ibig sabihin, hindi lahat ng anting-anting, hindi lahat ng albularyo sa demonyo. Kung hindi ako masaniban, magawa ka lang ng certificate na ako, yung state mo yung pangalan ko, naghaharap tayo, nag-deliverance, hindi mo, walang manifestation ng evil spirit. Okay? Gawa ka, permahan mo yan ng obispo ninyo, chief exorcist ninyo, tapos ikaw pipirma. Tapos sa record ng paniniwala niyo, since mali naman yung paniniwala ninyo, merong error, ma-prove, it's a proof na nagkamali yung paniniwala niyo. For example, hindi ako nasaniban, walang manifestation of evil spirit sa katawan ko. I-change niyo yung paniniwala ninyo na about sa agimat, about sa mga albularyo. I-change niyo. This is the only way, Darwin Gitgano, na magkaalaman tayo. Hinahamon kita para magkaalaman na. Kasi kung satsat ka lang ng satsat, tapos hindi ka magpakita, useless to lahat. Hindi to matatapos. Sa totoo lang, yung debate ninyo, Christian versus Christian, wala pang nananalo sa inyo. Ilang simbahan na bang nag-close, napa-close mo, na nagsabi na punta tayo sa Catholic, mag-close tong church na to, yung pastor, magsarado yung simbahan nila, mag-convert sila lahat sa Catholic. Wala naman. Though merong mga ibang Christian, evangelical Christian, o mga non-Catholic, mag-transfer sa simbahan ninyo, Katoliko. Pero meron na marami namang Katoliko na tumigil nagsimba sa inyo, pumunta sa ibang simbahan. So hindi mo masabing panalo yun. Yung debate kasi, hindi to matatapos kung hanggang debate na lang. Gawin natin. Iinumin ko yung holy and exercise oil ninyo. Iinumin ko yan. Pero before ko yan iinumin mo din yan. Baka merong anong nakalagay dyan. Gusto kong safe ako. Para masiguro mag-inom ka. Kung gaano karami inumin mo. 1 kutsara, 2 kutsara, 3 kutsara. Ganyan din iinumin ko. Magpapahi din ako sa katawan ko ng holy and exercise oil ninyo. Mag-deliverance ka hanggat kaya mo, anong gusto mo, okay lang sa akin. Pero kung walang manifestation ng evil spirit sa katawan ko, well, ibig sabihin, mali yung paniniwala ninyo at naninira ka lang. Pero ayaw ko kasing makipag-argue sa iyo niyan, naninira ka na ibang paniniwala. Probably sa paniniwala mo na ganyan, hindi mo lang na-deliver ng maayos kaya nagalit yung mga antingeros. Hindi mo lang na-deliver talaga ng ibang pare kasi, sabi kasi yung the way sila mag-deliver, sabi nila na yung mga albularyo, yung anting-anting i-check pa yan ng simbahan. Meron kasing hindi approve sa simbahang Katoliko. Ganyan kasing mag-deliver yung ibang pare. Pero sa'yo, sabi, demonic yan, anting-anting lahat. So, since lahat ng anting-anting demonic para sa'yo, lahat ng albularyo sa demonyo, hinahamon kita. Huwag kang magtago. Dapat harapin mo ako at haharapin kita. Pero pupunta ka dito. Huwag mo ako papunta dyan. Once mo pupunta ka dito, marami ka pang matulungan. Huwag kung mag-manifest ang evil spirit, mali yung paniniwala ko, magpapasalamat pa ako sa iyo. At marami tayong makonvince dito. Since ako yung usually nagre-represent ng mga antingeros dito sa Cagayan de Oro. Yung mga antingeros dito, kilala ko, mga kaibigan ko. At ako yung usual nagre-representative sa kanila. Mag-invite ako, mag-meeting, kung meron kaming gagawin, nag-invite ako sa kanila, mga kaibigan na mga mabubuting tao naman yan sila, hindi naman yan masama. So marami pa tayong matutulungan kung totoo yung pananiwala mo. Mga kagimat, i-share nyo ito, ipadala nyo itong video sa kanya para magkaalaman, para matapos ng issue na to. Para matapos na to, mga kagimat. Kasi kung satsat ng satsat, yung mga albularyo, atake ng atake, yung simbahan Katolik, atake ng atake, tatapusin natin to. Iinumin ko yung holy and exercise oil nila. Tapos i-prove niya sa harap ko na sa demonic lahat ng mga anting-anting. I-prove niya yan. At i-prove ko sa kanya na mali siya. Okay?
So, invite ko din yung mga vloggers sa araw na yan. Kung matuloy, i-contact nyo ako sa 0905-805-1987 or sa Facebook ko na Agimat ni Paraon, yung Facebook ko. Tapos, invite ko yung mga vlogger na mag-video tayo habang nag-deliverance, habang ininom ko yung holy and exorcised oil nila. Tapos, para malaman natin lahat kung sinong totoo at sinong mali ang paniniwala. Mr. Darwin Gitgan, huwag ka na magrason na hindi ka pupunta dito at ako papunta mo sa Bohol. Alam ko namang meron, makakreate tayo ng tamang schedule. Kung busy ka, meron ka namang schedule. Create ka na, mag-leave ka or anong, mag-create ka ng schedule na magkita tayo. Ako, hindi ako pwedeng pumunta dyan kasi meron din akong trabaho. So, hindi ako pwede mag-travel ilang days dyan o ano. Hindi yan pwede. Punta ka na lang dito para matapos na tong issue na to. Total, marami ka naman sigurong pera. Single ka, wala kang anak, wala kang pamilya. Okay lang sa'yo na siguro pag travel nyo dito, meron pa kayong mga allowance. So, sa akin kasi, sayang din yung meron kasi akong trabaho, hindi pwedeng mag-ano ako. Pero sa araw na magharap tayo, kung ano mang araw na yan, i-priority kita. Total lang, oras na naman magharap tayo, di ba? Priority kita. So, hopefully, magkita-kita tayo at hindi ako galit sa iyo, Mr. Darwin Gitgano. Anong pangalan sa grupo ninyo, bro? Yung grupo namin, brother, yung Haring Bakal. Yung Haring Bakal. Mga kaagimat, sa mundo ng kababalaghan at hiwaga, ako ang iyong kaagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.